testimony niyo po kanina, kahit po tayo ay mga Kristiyano na at nakakilala sa Diyos, nagkaroon ng right understanding, right knowing, right belief, hindi po tayo exempted sa iba't ibang laban sa ibabaw ng mundo. Hindi po tayo exempted sa bawat negatibo na mararanasan nating sitwasyon sa buhay. Dapat alam po natin yon. Maraming Kristiyano, sinasabi niya, bakit kung kailan ako nagpapakalapit sa Diyos? Bakit kung kailan ako lumalapit sa Panginoon? Bakit kung kailan ako nagiging seryoso sa Panginoon sa pagsunod? Bakit pinagdadaanan ko ang mga pagsubok na ito? Ang mga iba't ibang laban sa buhay ko? Kapatid, ngayong pong umaga, yan po yung ating lilinawin sa ating pong pag-aaralan ngayon, sapagkat ang topic po natin ngayong umaga ay may pamagat na Fight for your Christian life. Kailangan po nating ipaglaban yung ating pagiging buhay Kristiyano. Alam niyo po ba na yung buhay Kristiyano ay ito po isang precious thing sa ating buhay. Dati nung araw tayo po ay meron lang pong relihiyon na kinakaaniban. Nung araw, pare-parehas po tayo na meron lang pong relihiyon na kinakaaniban. Pero wala po tayong tunay na pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala po tayong alam sa tunay na daan ng kaligtasan ng ating kaluluwa after death. Pero nung tayo po ay makapakinig ng mabuting balita, nung mapakinggan po natin ang ebanghelyo about Jesus Christ, the Son of the Living God, nabuksan po yung ating isipan na nadidimlan. Nabuksan po yung ating puso na sarado. At naunawaan po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, na nakapakinig po tayo sa mga mangangaral na ginagamit ng Diyos, na tayo po pala ay anak ng Diyos. We are the children of God. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao na napako sa krus at sa kanyang kamatayan, tinubos niya ang kasalanan ng sangkatauhan, at ang sino mang magpapasimula na mananalig, tatanggapin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior at tatalikdan ang mga kasalanan, siya'y ituturing na anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao sa ibabaw ng mundo na nabubuhay ay anak ng Diyos. John chapter 8, sabi po doon ng Panginoon sa mga kausap niya ng mga leader ng relihiyon nung araw, sabi ng Panginoon, ang inyong ama ay ang inyong amang dyablo, si Satanas. Sapagkat si Satanas, siya ang ama ng kasinungalingan. Masakit ang tinura ng ating Panginoon sa mga leader ng relihiyon nung araw. Mga Parisi, mga Sadusi, mga matatalino, mga may pinag-aralan, may relihiyon, tagapagturo ng kautusan, pero walang tamang pagkaunawa sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ang inyong ama ay ang inyong amang dyablo, sapagkat kayo'y mga sinungaling, at ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Mga kapatid, tayo po, dahil sa habag ng Diyos, tayo po'y kinahabagan ng Diyos sa kanyang grace and mercy. At nung tayo nanampalataya, tumanggap at pinaniwalaan ang salita ng Diyos patungkol kay Jesus, na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa langit, sa Diyos Ama, kung hindi
sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. He is the great mediator between God and people. Kaya napakapalad po natin sapagkat tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya po tayo tinatawag ngayong Kristiyano. Christian. Yung word na Christian, pag tinanggal mo po yung tatlong letra sa dulo, yung I-A-N, ano po matitira? Christ. Kaya nga po yung word na Christian, sa Tagalog Kristiyano, galing po yung sa root word na Christ, Kristo. Ibig sabihin, ang isang mga taong naging Kristiyano ay nagkaroon ng tamang relasyon, tamang pagkaunawa sa ating Panginoong Hesukristo. Na si Jesus ay hindi lamang tao, bagamat nagkatawang tao, siya po'y ang kanyang kalikasan ay Diyos. At siya'y namatay at muling nabuhay. At ito rin po ang mararanasan ng isang tao na kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sapagkat siya ang may sabi sa John chapter 11 verse 25 to 26, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang mananampalataya at mananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yun po yung napakasarapang hawakan sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, bilang tayo po'y Kristiyano, napakahalaga na wag po natin pababayaan yung pagiging Kristiyano po natin, yung ating pong tamang relasyon at pananampalataya sa Panginoon, ay maigugupo lang tayo ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, ng iba't ibang negatibong sitwasyon sa buhay, at isang araw parang gusto mo nang sumuko. Isang araw parang burnout ka na. Isang araw hopeless ka na. Isang araw, maski ang Diyos, sinisisi mo na. Marami ka ng tanong. Marami ka ng question sa Diyos dahil sa pinagdadaanan mo sa buhay. Dahil hindi mo ipinaglaban ang iyong buhay Kristiyano. Kaya po napakahalaga mga kapatid na ipaglaban po natin yung pagiging Christian life po natin. Fight for your Christian life. Napakahalaga po niya mga kapatid. Okay. Ang buhay ng pagiging Kristiyano ay parang sports or paligsahan. Sa bawat laban, kailangan mong ipanalo. Lahat ng atleta na nakikipagpunyagi, nakikipaglaban, sa bawat isang paligsahan, isa lang po ang goal, kailangang manalo. Lalo't higit, yung buhay natin bilang Kristiyano, dahil sa Panginoon, lalo't higit dapat nating maipanalo. Huwag kang papayag na isang araw, nag-umpisa ka ng tama, naging masigasig ka, naging masipag ka, naging tapat ka, sa kalagitnaan ng iyong buhay Kristiyano, ibababa mo ang bandera mo, at itataas mo ang dalawang kamay mo na parang sinasabi mo, ayoko na, susuko na ako. Mahirap pala. Mahirap pala ang buhay Kristiyano, hindi pala ganun kadali. Ang hirap ng pinagdadaanan ko, kapatid, hindi. Kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, kapag tayo po ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo, nagpasimula po tayong lumaban sa isang paligsahan. Nagpasimula po tayong pumasok sa isang racetrack, sa isang oval racetrack na kailangan nating tumakbo, kailangan nating lumaban. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil kasi hindi mo maipapanalo ang laban mo bilang isang buhay Kristiyano. Kailangan natin makamit yung gantimpala, yung reward na ipinangako ng Panginoong Hesus. At ang makakakuha lang po ng reward na yon, lahat na nagpatuloy, hindi huminto, hindi na disappoint, hindi na discourage, kahit ano yung kinakaharap, kahit ano yung naririnig, kahit ano yung pinagdadaanan, kahit ano yung nararanasan, nagpatuloy na tumakbo sa laban bilang isang kawal ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin sa larangan po ng paligsahan,
Ang isa po sa mahalaga para magtagumpay, kailangan may matinding training. Hard work training. And then second, may tinatawag na extreme discipline. Kailangan disiplinado. Didisiplinahin natin ang ating sarili para tayo magtagumpay sa isang palakasan o isang labanan. And then third, we need to obey the rule and regulation doon sa mga alituntunin na sinasalihan nating labanan. At ito lang po yun. Kayong po mapalad tayo sapagkat ang bansang Pilipinas ay sa Olympic na ginanap po sa France ay meron po tayong gold medalist Olympia na si Carlos Yulo. Hindi lang po isang gold, 2 gold. Pero alam niyo po ba, akala natin minsan, simple lang po niya nakuha yon. Ayon po sa history ni Carlos Yulo, more than 10 years na siya po ay nagpractice, nagsanay. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga muscle niya rito, sa balikat hanggang dito po sa taas ng braso. Napakabata niya pero ang laki. Pati yung mga hita niya, binti niya. At kung yun po'y maaaring mahihipo lang natin ng personal, maaaring yun po'y parang bakal ang tigas. Isang ebidensya po yun na hindi po 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon lang siyang dugod pawis ang sinakripisyo niya sa matinding training sa gymnastic. Kaya nga po, matinding disiplina, maaaring iniwasan ng barkada, maaga natutulog, hindi umiinom ng mga bawal na inumin, mga bawal na kainin, maaaring hindi siya gumagamit ng napakaraming oras na mga gadget. Kailangan po yun sa isa pong atleta, disiplinado, ang pagkain, ang oras, ang pagtulog, at matinding hard-working na practice training. Kasi po, ang Olympic po ay buong mundo ang labanan. Buong mundo, hindi po yan Southeast Asian Game, hindi po yan Asian Game o Asia lamang. Pag sinabi pong Olympic, America, Australia, Canada, Asia, lahat po yan kasama. Kaya po kapag nakakuha ka po ng gold sa Olympic, ikaw ay talagang titingalain kasi ang mga kalaban mo talaga ay pinakamagagaling at pinakamahuhusay sa buong mundo. At napakapalad natin sapagkat meron tayong gold medalist sa Olympic na walang iba kundi si Carlos Yulo. At alam niyo po ba, dahil naka2 gold siya, 2 house and lot, maaaring 2 sasakyang brand new, 100 milyon ang kanya makukuha mga incentive at marami pa pong mga nakaamba na magbibigay sa kanya. 100 milyon ang kanyang magiging reward. Bagong sasakyan, bagong house and lot. Kaya po yung mga tambay ngayon, pansinin niyo po, makikita niyo po, walang ginawa kundi tumambling ngayon. Walang ginawa kundi magbaras ngayon. Bakit po? Nakita po nila ang laki pala ng premyo. O ngayon may pakinabang yung mga tambay. Abot po kayo ng gymnastic, abot po kayo ng tumbling. Kasi nainggan niya sila. Napakabata lang po ni Carlos Yulo. Pero grabe, 100 milyon na magiging premyo. Doble ang kanya magiging bahay. Doble ang magiging bagong sasakyan. At marami pa pong darating po na incentive sapagkat biglang sikat po siya. Kasi hindi po talaga madali ang makakuha ng isang gold sa Olympic. Bakit nakamit niya po yun? Dumaan siya sa matinding hard-working training. Extreme discipline. At sumunod po siya sa rules and regulation nung kanyang pinasukang laro na gymnastic. Kasi kahit may training tayo, kahit ikaw ay matindi ang iyong disiplina, pero hindi mo susundin ang rules and regulation ng sinalihan mong paligsahan, hindi ka mananalo.
The same thing with us as a Christian life. Kailangan po nating sumunod sa rules and regulation. Kailangan po nating magkaroon ng matinding training at disiplina sa ating mga sarili. Para po, ang bawat isa po sa atin, maipanalo natin ang ating laban bilang isang Kristiyano at makamit natin ang korona ng pagtatagumpay sa darating na panahon. Alam niyo ba mga kapatid, yung ginagawa natin ito, isang part ng training po natin yan. Nakikita yan ng Diyos kung papaano kang nagbibigay ng oras, nagbibigay ng panahon, nag-e-effort, nagsasacrifices. Isinasara mo ang negosyo mo dahil alam mo pag linggo, ang linggo'y para sa Diyos. Matindi pong training yan. Matindi pong disiplina yan. Kaya kung hindi po natin yan maipapasa, patuloy mo pong babaliwalain yung bagay na yan, hindi natin makakamit ang tagumpay, ang reward sa darating na panahon. Kasi kung yung araw lang po ng linggo ay binabaliwala natin, hindi natin kayang mag-sacrifice, hindi natin kayang isara ang hanap buhay kapag araw ng linggo, sapagkat ang akala natin, yung kikitain natin kapag araw ng linggo ay hindi kayang ibigay ng Diyos kapag araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. Lumiliit po yung ating pananampalataya na parang sinasabi natin kulang yung ating kikitain mula Monday hanggang Saturday. Kailangan pa nating maghanap buhay sapagkat maraming paparating na mga bills. Lumiliit yung ating pananampalataya. Ang pinakamasakit, hindi tayo nakapapasa sa matinding training, disiplina sa ating laban sa harap ng Diyos. Kaya po, paano natin makakamit yung tagumpay? Kung araw pa lang po ng linggo, ay pinangungunahan natin ng Diyos. Na parang sinasabi natin, Lord, kulang pa yung binigay mo sa aking 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado. Pwede ba yung linggo na ito, kukunin ko pa kasi marami pa akong kailangang bayaran? Nakakalungkot kapatid. Kapag doon lang sa isang part na yon ay nasusubukan tayo ng Diyos. Marami pa po dapat nating mapagtagumpayan. Marami pa po na tayo pinagdadaan ng training na kailangan po talaga mabuild yung muscle ng ating pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Kailangan pong lumaki yung muscles natin ng pananalig, pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Kasi pag hindi po na-build yun, baka isang araw bumigay tayo. Kaya kailangan po natin dumaan sa tinatawag na matinding training, matinding disiplina, at matinding pagsunod sa alituntunin sa ating laban bilang isang Kristiyano. Bigyan ko po kayo ng verse sa Bible. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Tingnan niyo po ang sinasabi po ng Biblia. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Next verse, 26. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin, sabi ni Pablo. Verse 27. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral
sa iba. Makita po natin, may matinding pagsasanay, may matinding disiplina, at may pagsunod sa alituntunin. Ang sinasabi ni Pablo, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, yung ating pong gantimpala na minimithi na goal natin, hindi po temporary. Hindi po ito panandalian. It is eternal and forever. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po yung gagawin po nating pakikipaglaban. Napakahalaga po yung ating pong pinagdadaanan na training. Araw-araw po yan. Minu-minuto po yan. Tinitrain ka. Minsan yung katabi mo na yung kapatid, gagamitin po ng Diyos sa'yo para yung patience mo tumaas, ang tolerance. Minsan yung kapatid mo sa pananampalataya, gagamitin ng Diyos yan para talagang tumatag ka, tumibay ka. Minsan yung kaibigan mo, yung kasambahay mo, yung kapwa mo, o minsan yung pastor mo. Yung pastor mo na ginamit sa'yo kung paano ka lumago, lumalim. Gagamitin niya ng Diyos sa'yo. May makikita ka o mapapakinggan ka, madarama ka na negatibo sa pastor mo na ma-open ka, ma-heart ka. Pero pag ito'y na-overcome mo, it is a part of training your Christian life. Kapag hindi ka natisod, hindi ka huminto, yan ang magdadala sa iyo sa isang matibay na pananampalataya bilang isang buhay Kristiyano. Dahil na-overcome mo yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, yung kaibigan mo, yung pastor mo mismo, na minsan iniidolo mo, hinahangaan mo, ang taas ng iyong pagtingin sa pastor mo, pero biglang bumagsak. Dahil nakita mo, naramdaman mo isang araw, natisod ka. Ano ang magiging epekto? Hihinto ka, manlulupaypay ka. Dahil mahina pa yung muscle ng ating pananampalataya. Di natin na-overcome yung mga negatibong sitwasyon na ating nararanasan dahil nakalimutan natin, it is about part of training. Para tayo magtagumpay sa isang paligsahan, isang matinding training ang ating kailangan. Isang matinding disiplina ang ating kailangan. At kailangan nating sumunod lahat sa rules and regulation as a Christian. 2 Timothy chapter 2 verse 5, Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Nakita niyo po? Kanina po yung ating binasa doon sa aklat po ng 1 Corinthians ay kailangan natin ng matinding pagkasanay. Kailangan natin matinding disiplina para magtagumpay. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, kailangan nating sumunod sa mga alituntunin para makamit natin ang gantimpala as a Christian life. So yung tatlong binigay ko po sa inyo, meron pong bersikulo sa Bible na hindi po kwentong kutsero. May magpapatibay sa banal na kasulatan na yung akin pong itinuturo ngayon sa inyo ay hindi po mula lang sa akin sariling haka-haka, kundi nakasulat sa Holy Scripture. Tanong, ano ang mga alituntunin sa ating takbuhin bilang Kristiyano? Ulitin ko po, ano ang mga alituntunin sa ating takbuhin, sa ating paligsahan as a Christian life bilang Kristiyano?
Kasi sa realidad na paligsahan, may mga alituntunin, may mga rules and regulation. Like for example, sa paligsahang basketball, hindi ka po pwedeng mag-dribble pagkatapos bigla mong hahawakan yung bola at i-dribble mo uli. Ano po tawag doon pagka po ganun ginawa mo? Traveling. Kasi may rules and regulation yung sport na basketball. Kailangan pag nagdi-dribble ka, in-stop mo yung pag-dribble, handa mo na itong i-shoot or ipasa sa kasangga mo. Kapag ito'y muli mong i-dribble uli, may violation ka. Traveling. Kaya yun ang magkukos na hindi ka magtatagumpay sa laban kasi hindi mo sinunod ang rules and regulation doon sa paligsahan. Nakuha po mga kapatid. Kaya napakahalaga po na marunong tayo sumunod sa tinatawag na rules and regulation. Ngayon, ang tanong po, ano ang mga alituntunin sa ating takbuhin bilang tayo'y isang Kristiyano na may relasyon sa Panginoon? Ito po mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti. Number 1, ito yung napakahalagang mga rules and regulation o alituntunin bilang tayo isa ng manampalataya at Kristiyano na. Number 1, iwaksi ang kasalanan. Habang tayo ay namumuhay pa sa kasalanan, hindi ka mananalo sa iyong laban at para makamit mo ang reward mula sa Panginoon habang hindi mo ibinawaksi ang kasalanan. Si Kuya Ray kanina, sabi nga niya, 2 years na raw. Kanya nang iwinaksi yung kanyang mga chicks. Andiyan ba si Atine? Wala pala magpo-proof eh. Pataling sa si Atine eh. Kung totoo talaga. Yun, tama. Dapat iwaksi ang kasalanan. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kailangan yun tanggalin. Kasi yun yung number 1 na rules and regulation bilang tayo isang Kristiyano na nabubuhay sa pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, at anumang balakid na pumipigil sa atin. Like for example, iniwasan mo na yung mga bisyo. Nagpapatuloy ka na sa Panginoon. Listen carefully. Merong pang gagamitin si Satanas sa buhay mo, sa buhay natin. Para yung bagay na yon, hindi ka makapagpatuloy. Pipigilin ka. Pipigilin ka ng bagay na yon. Kaya magiging kabigatan mo yon. Magiging battle mo yon. Parang meron o wala. Parang dilim o liwanag. Parang oo o hindi lagi ang laban mo. Parang susunod ba ako o hindi? Sasamba ba ako ngayon o hindi? Yun yung battle. May mga pipigil sa atin sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. Kaya anumang balakid na pumipigil sa atin sa pagsunod bilang isang buhay Kristiyano, dapat yung mga balakid na yon, dapat yun ma-overcome natin. Alam nyo ba ang isang balakid minsan nasa tahanan mo lang. Nasa tahanan mo lang. O, bigyan kayo example. Napakainit mo sumasamba. Napakainit mo sumasamba. Active na active ka. Sasabihin sa iyo nung kasama mo sa bahay, pasamba-samba ka pa. Ugali mo naman. Ganun sumamba. Balakid yun. Ngayon, mararamdaman mo, tinamaan ka. Tinamaan ka. Oo nga, parang may katuwiran siya. Parehas na nga kami hindi sumamba. Nung wala na sa akin maisumbat yun. Balakid yun. Nagiging tinik natin minsan yung kasambahay natin. Ginagamit ni Satanas na nakuha na siya. Tapos pati ikaw, gustong gamitin siya para ikaw patuloy na hilahin para hindi ka magpatuloy. Training po yun. Training. Everybody say, training. Sabihin mo sa iyong kasambahay, oy, gagawin na kitang punching bag. Ganun dapat. Ganun dapat. Pag pinipigil ka,
punching bag lang kita. Hindi ka magtatagumpay. Kasi gagamitin ng kaaway minsan yung ating kasambahay para hilahin tayo papatalikod sa Diyos, para hindi magpatuloy sa pagtakbo sa paligsahan sa pagsunod sa Panginoon. Minsan yung hanap buhay natin, nagamitin po yan yung hanap buhay natin. Maiingganya ka. Yung hanap buhay natin minsan. Araw ng linggo, mas gugustuhin mo, may bubulong sa'yo. Magtrabaho ka lang, mas malaki kikitain mo. May babayaran ka bukas, kailangan mong kumita. Balakid po yun. Pero naniniwala ka ba? Sabi nga ng Panginoon, Matthew 6:33, sabi ni Jesus, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Minsan nakakalimutan natin yung utos ng Panginoon na may kalakip na pangako. Ano sabi ng Panginoon? Unahin mo lang ako. Unahin mo lang ako, anak. Pag inuna mong sumunod sa akin, inuna mo akong sinamba, inuna mo akong pinasalamatan, inuna mo akong pinarangalan, makikita mo, anak, may gagawin ako sa iyong matinding bagay. Yung mga pangangailangan mo na yan, tutugunin ko yan sa isang mahiwagang kaparaanan. Bakit? Kasi pinanghawakan mo yung utos at pangako ng Panginoon sa buhay mo. Na kapag inuna natin ang Panginoon, lahat ng ating pangangailangan, God will provide. Matindi pong disiplina yun. Didisiplinahin mo yung sarili mo. Hindi mo na ako maghanap buhay ngayon. Yung araw na ito, sa umagang ito, gagayak ako, isasama ko pamilya ko, magbibihis kami, sasamba kami, magpupuri kami, pasasalamatan namin siya. Sapagkat alam ko, siya ang magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Pangako niya yun. Hallelujah. Ako po'y 2 taong negosyante. Alam po yan ni Kuya Ray. Nakita niya po yung aking negosyo. Malakas yung aking bakery. Ang tauhan ko po ay napakadami. Ang humahango sa akin ng mga motor, mga 4 wheels, napakadami. Meron po akong grocery, bakery grocery. Napakalakas po nung pwesto ko. Napakaganda po nung pwesto ng tindahan ko sa Baliwag. Naka-highway. Pero ayan po si Kuya Ray, saksi po siya. Kasi po si Kuya Ray, mula pa po nung ako'y may bakery at nagpapastor ako, alam niya po yun. Siya po magpapauto. But never kong ibinukas ang negosyo ko pag-araw ng linggo. Marami akong dapat ponduhan. Marami akong dapat pasahurin. Pero Sabado pa lang, pinasasahod ko ng lahat ang mga tauhan ko. Lunes, marami akong ponduhin. Sasabihin ko sarili ko, bukas na lang ako mag-iintindi sa mga ponduhin ko. Pero ngayon, ipopokus ko ang isip ko at puso ko sa pagsamba sa Diyos. Kasama ang aking buong pamilya. Kaya po yung 3 kong anak na yan, nakita niyo po, lumaki po yan sa pagsunod sa Panginoon. Lumaki po yan kung papaano nanindigan ng kanilang tatay sa pagsambat, paglilingkod. Kasama po lahat sila. Kasama ang aking asawa. Buong pamilya kami. Isang grupo. Walang bumitaw. Kung ano ang desisyon ko sa pagsunod sa Panginoon, kahit minsan parang hindi nila ako maintindihan, susunod sila. Dahil it is a part of training. It's a part of discipline. Mahirap ang dumadaan sa training. Mahirap ang dumadaan sa disiplina sa pagsunod sa Panginoon. Pero pag na-overcome natin, masasabi mo, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, kailangan marunong po tayong tumindig at manghawakan sa pagsunod sa Panginoon. Ikatlo, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa ating takbuhin. Sabi po dyan, buong tiyagang magpatuloy. Minsan po yun ang tinatanggal sa atin yung katyagaan ng kaaway.
Nagiging mainipin tayo. Nawawala po minsan yung tiyaga, kaya humihinto tayo. Pero ang ikatlong alituntunin para tayo magtagumpay, para natin makamit yung reward, maging matyaga tayo na nagpapatuloy. And then ikaapat, ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Fix your eyes, our Lord, the author and finisher of our faith. Huwag mong itutuon ang paningin mo sa katabi mo. Kaya tingnan niyo po yung katabi niyo po, kaliwat kanan. Tingnan niyo po, kaliwat kanan, tingnan niyo po. Kapag dyan niyo po itinuon yung paningin niyo sa katabi niyo, isang araw, hihinto ka. Bakit? May kapintasan yung katabi mo eh. Yung nasa likod mo, o ako po mismo, ako na po mismo, ako mismo ang pastor niyo. Aaminin ko po sa inyo, hindi po ako perfect. Biyaya lang ng Diyos. May mga kapintasan po ako. At minsan, baka masaktan ka, ma-open ka. Minsan sasabihin ko sa iyo, sa magagawa ko sa iyo. Kaya kapag sa akin niyo po ipinokos yung inyong pagsunod sa Panginoon at natisod kayo sa akin, hindi ka makapagpapatuloy. Ang trabaho ko lang po sa inyo, lagi po kayong i-motivate. Lagi ko po kayong palakasin. Lagi ko po kayong palalimin sa inyo pong pananampalataya. Lagi ko po kayong i-encourage. Bigyan ng maraming kaalaman ayon sa banal na kasulatan. Yung po ang malaking benefits ko po sa inyo bilang pastor. Pero after that, kapag tinignan niyo po yung aking kapintasan, baka matisod ka, baka huminto ka. Kapag binakita kang kapintasan ko minsan, narinig ka sa akin na hindi maganda, baka ikaw ay huminto. Patid, kay Jesus lang tayo pumokos ng ating paningin, sapagkat siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan at tunay na matatag na pananampalataya. Hebrew chapter 12 verse 1 to 2a. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Andiyan po lahat yan. Yung tinuturo ko po sa inyo. Meron tayong matinding basihan mula sa banal na kasulatan. Yan po ang alituntunin na dapat nating susundin at gagawin para po tayo magtagumpay at makamit po natin ang gantimpala. Kapag hindi natin naiwaksi ang mga kasalanang iyan, hindi tayo magtatagumpay. Kapag yung mga balakid na laging pumipigil sa atin, hindi natin na-overcome, hihinto ka kapatid. Kapag ikaw ay nawala ng katiyagaan magpatuloy na maglingkod, sumunod sa Panginoon, kapatid, isang araw babalik ka sa dati. At kapag ang iyong paningin ay itinuon mo sa mga bagay sa kapaligiran, sa kapwa mo, sa pastor mo lang, hindi kay Jesus, isang araw magbabackslide ka. Isang araw mararamdaman mo lagi na hindi maganda ang pakiramdam mo at babalik ka sa dati. Kaya mga kapatid, iyan ang dapat natin sundin na alituntunin. Okay, as a Christian, paano tayo magtatagumpay sa paligsahan? Ito na po. Lumalalim na po. Palalim na po ng palalim yung ating pag-aaral at yung mensaheng atin po ngayon na inuugat. As a Christian, as a believers of our Lord Jesus Christ, papaano ngayon tayo magtatagumpay sa ating sinalihang paligsahan, sa ating takbuhin? Number 1, you need to fight a good fight. Sabihin mo kapatid sa katabi mo. Sabihin mo, kapatid, you need to fight a good fight. Kailangan nating makipaglaban sa pamamagitan ng mabuting pakikipaglaban. Kasi po ang mundo, iba po yung labang alam nila. Yung labang alam nila, madaya, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng pagiging makasarili, sakim.
Yun po yung laban ng mga tao sa mundo na nasa ilalim ng impluensya ni Satanas. Pero yung mga tao nakakilala sa Panginoon, iba po ang dapat pakikipaglaban natin. Mabuti po dapat ang pakikipaglaban natin. Bakit meron po bang masamang pakikipaglaban? Meron po. Meron pong masamang pakikipaglaban. Ano po yun? Unang-una po, ito po yung mga tao na hindi po nagpapasakop, lumalaban sa mga leader ng relihiyon, lumalaban sa mga namiminuno, yung po yung masamang pakikipaglaban. Kasi once na yung leader, yung namiminuno, nilabanan mo, makagagawa ka ng mga bagay na di maganda. Makapagsasalita ka ng mga bagay na pangit. Makapag-iisip ka ng mga bagay na hindi maganda sa isang pinuno, sa isang leader, sa isang tagapanguna. Hindi po yun ang dapat na paikipaglaban natin. Tignan niyo po ang sabi po ng Biblia, Romans chapter 13 verse 1 to 2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamamahalang umiiral. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. At yung mga kapatid, hinihimayin po natin. Lahat daw po ng tao kailangan pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan at sa lahat ng mga namiminuno, sa lahat ng leader. Bakit po? Sabi ng Diyos, sapagkat walang pamahalaang umiiral, walang tagapanguna na umiiral na hindi ang Diyos ang nagtatag. Dapat maunawaan po natin yon. Ang ating Pangulo na si BBM, wala tayong magagawa kung kahit papaano na-disappoint tayo. Pero hindi tayo po pwedeng lumaban sa ating Pangulo. Ang Diyos ang naglagay sa kanya sa posisyon. Pinangako niya na magiging 20 pesos ang bigas, pero ang nangyari, naging times 3 ang presyo. Wala tayong magagawa. Hindi natin po pwedeng pagwikaan, labanan, husgahan ang ating Pangulo. Sabi ng Diyos, kailangan nating magpasakop sa pinuno ng pamahalaan, sa namiminuno, sapagkat walang pinuno ng pamahalaan na hindi ang Diyos ang nagtatag. We need to submit the authority. Lahat ng pinuno, lahat ng leader, anumang sektor, ang Diyos ang nagtatag. Kaya hindi po pwedeng labanan natin, physical, verbal, ang mga leader na ito, mga pinunong ito. Kasi sabi nga po ng verse 2, Romans chapter 13, sila ay nararapat sa parusa. Lahat ng lumalaban sa mga namiminuno, sa mga leader, ang Diyos ang magpaparusa. Kung may ginagawa na hindi maganda ang mga leader na ito, na itinalaga ng Diyos, ang Diyos ang may karapatan na magparusa sa kanila, hindi tayo. Wala tayong karapatan na sila'y husgahan, sila'y kalabanin, sila'y pagwikaan ng pangit, sapagkat ang Diyos ang magpaparusa sa kanila kapag meron silang ginagawang hindi maganda. Pero ang lahat ng lumalaban sa mga pinuno, mga leader ng pamahalaan, mga tagapanguna, parurusahan ng Diyos, sabi ng Panginoon. Hebrew chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Talo pa rin po ang mga followers, ang mga descendants. Kapag hindi sumunod, kapag hindi nagpasakop, hindi makabubuti kapag nilabanan nila ang mga pinuno, ang mga tagapanguna. Yan po ang masamang pakikipaglaban. Kaya hindi magtatagumpay ang isang Kristiyano
kapag ganyan ang way ng kanyang pakikipaglaban. Ngayon, paano ba ang mabuting pakikibaka? Listen carefully. Ito na po yun. As a Christian believers, ito po ang dapat nating laban. Ginagawang pakikipaglaban. Fight a good fight. Ito po yun. Ano ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 17 to 21? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Verse 18. Hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ng sinuman. 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Iyan po ang tunay na mabuting pakikipaglaban. As a Christian believers, huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Yan ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Yung nagugutom, pakainin mo. Yung kaaway mo, painumin mo. Huwag kang maghihiganti. Sabi ng Lord, gawan mo ng mabuti yung mga taong gumagawa sa iyo ng pangit. At kapag ginawa mo yan, para ka naglalagay ng baga sa kanyang ulo. Ano ibig sabihin nun? Matutunaw siya sa kahihiyan. Sa kabila na ginagawan ka ng pangit, na hindi maganda, pero ang ibinabalik mo mabuti, para mo siya nilalagay ng baga sa kanyang ulo. Kaya, magtatagumpay tayo. Kaya lang po lumalala po ang sigalutan, lumalala po ang hindi pagkakasundo, kasi ginawan ka ng pangit, mas matindi yung ibabalik natin pangit. Pagkatapos po nung gaganti uli siya, gaganti ka uli, kaya mas lumalala, hindi po nakabubuti sa atin. Pero kapag sinunod po natin ang instruction at panuntunan ng Diyos, grabe po. Ito ang tunay na sikreto ng tagumpay sa ating pakikipaglaban bilang isang Kristiyano. 2 Timothy chapter 4 verse 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Ito po yung ikalawa na kailangan po nating maging laban, sikreto, puspusan. Huwag kang manghihinawa. Puspusan, tuloy-tuloy. Hindi nanghihina, hindi napapagod, hindi napapagal, hindi nanlulupaypay sa paglilingkod, pananalangin, pagbibigay ng kalakasan sa iba. Bakit? Maraming huminto sa pakikipaglaban. Sapagkat napagod, nanghina, nanlupaypay, natakot. Hindi puspusan, hindi nagpatuloy. Ano sabi ng Panginoon, Deuteronomy chapter 3 verse 22? Do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Huwag kang matatakot sa kanila. Kahit anong ginagawa nila sa iyo. Kahit anong sinasabi nila sa iyo. Huwag kang magpapaapekto. Huwag kang matatakot sapagkat pangako ng Diyos sa kanyang salita. Deuteronomy chapter 3 verse 22. Do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. May Diyos tayong nakilala. May Panginoon tayong pinaglilingkuran. Ano man ang ginagawa sa iyo ng ibang tao, ano man ang sinasabi sa iyo ng ibang tao, huwag kang matatakot, huwag kang magpapaapekto, huwag kang titigil, huwag kang hihinto, huwag kang manlulupaypay, sapagkat meron Diyos na nangako, ako ang makikipaglaban para sa iyo sa kanila. Hindi mo kailangan gumanti. Ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat ang magbibigay sa atin ng tunay na pakikipaglaban, hindi tayo.
Second point, kung paano po tayo makikipaglaban sa mabuting pakikipaglaban para makamit natin ang tagumpay at ang reward. You need to finish the race. Tayo po ngayon ay nasa takbuhan, nasa oval race. In spiritual aspect, nagpapasimula na po ngayon tayong tumakbo. Lahat ng ating ginagawang ito, it is a part of race, discipline, training, and obeying about the rules and regulation. Pero hindi tayo dapat huminto, hindi ka dapat maapektuhan, hindi ka dapat manlupaypay, hindi ka dapat ma-discourage, hindi ka dapat ma-out of focus. Ang kailangan po natin, wag hihinto, magpatuloy. And we need to finish the race. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7b, I have finished the race. Si Pablo, kahit anong nangyari sa kanyang buhay, tinapos niya yung kanyang takbuhin. Nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Hindi siya huminto. Kahit ano yung pinagdaanan niya sa buhay, tinapos niya yung takbuhin niya, tinapos niya yung laban niya sa mabuting pakikipaglaban. Ganon din po tayo lahat mga kapatid. We need to finish the race. Inyo nga po sabihin sa inyong katabi, sabihin niyo po kapatid, huwag kang hihinto. Tapusin mo yung takbuhin mo. You need to finish the race. Eh yung iba po, nagsisimula pa lang pong tumakbo, napagod na, napagal na, huminto na. Pero ang tunay pong magtatagumpay, kahit pagod na pagod, pagal na, nanghihinawa na, pero tatapusin niya yung kanyang laban, yung kanyang takbuhin. Because you need to finish the race. Kapatid, isang araw, mararamdaman mo sa iyong buhay, ang buhay Kristiyano, kapag hindi natin na-handle ng tama, at naituon mo ang iyong paningin ng pananampalataya sa maraming bagay hindi kay Jesus na pinagmumula ng kalakasan at katatagan, madidisappoint ka, madidiscourage ka. Kaya hihinto ka, susuko ka. Pero kapatid, we need to finish the race para tayo magtagumpay. Kasi pag hindi mo tinapos ang takbuhin, kapag hindi ka nagpatuloy, tinan niyo po sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 19 verse 30, sabi ni Jesus, but many who are first will be last, and many who are last will be first. Ano po ibig sabihin? Marami ang mga nauna na nahuli. At marami na nahuhuli ang nauna. Paano nangyari? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po niyan na gustong bigyan diin ng Panginoong Hesus, maraming mga manampalataya na naunang tumakbo, naunang nanampalataya, naunang naglingkod ng tapat. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglilingkod, napagod, ng hinawa. Pero yung kaya nahuli. Pero maraming mga bago-bago pa lang na mga manampalataya, hanggang lumalaon, matindi ang pagsunod, ang pagtakbo sa Panginoon. Kaya naunahan pa niya yung mga nauna. Kaya sinasabi ni Jesus, marami ang mga nauna na nahuli. At marami ang mga nahuli na nauna. Alala ko po, 1991 po ako nakakilala sa Panginoon. Napakabata ko po, at the age of 15 years old o 16. Matatanda na po yung mga inabutan ko. Yung mga edad na ako po pinakabata, binatilyo. Pero alam niyo po nangyari, sa kasalukuyan po,
Ako po ang isa na nauna dahil tinawag ko ng Diyos na nagpastor. Pero yung mga elderly, mas may edad sa akin, napakaiinit dati, nalampasan ko. Yung iba tumigil na. Yun po sinasabi ng Panginoon. Kapag hindi ka nagpatuloy sa takbuhin, nang dahil lang sa mga pagsubok, problema, challenges ng buhay, na-discourage ka, hihinto ka. Kahit nauna ka, mahuhuli ka. Pero kahit ikaw ay nahuli, aktibo ka, matindi ang training na ginagawa mo, matindi ang disiplina na ginagawa mo sa pagsunod sa Panginoon. Sumusunod ka sa alituntunin ng Panginoon. Kahit nahuli ka, i-appoint ka ng Diyos. Kaya ako po ang isa sa pinakabata sa grupo po namin sa lugar ng Baliwag na nakakilala sa Panginoon way back 1991. Pero ako po ang isa sa naging pastor na napakabata mula noon. Hindi tumigil, hindi huminto. Nagpatuloy sa takbuhin. Ang daming challenge, ang daming laban, pero hindi sumuko. Kasi pinanghawakan ko, kasama ko ang Diyos. Philippians chapter 3 verse 14 to 15, sabi ni Pablo, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Verse 15, ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito, ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Nagpapatuloy tungo sa hangganan. Hindi humihinto. Kahit napapagal na, kahit napapagod na, tuloy-tuloy lang. Kahit nakadapam na, bumabangon muli, nagpapatuloy. Yan si Pablo. Kung hindi ganyan, ang inyong panuntunan, sabi ni Pablo, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Kasi para sinasabi ni Pablo, ito ang prinsipyo ko. Nagpapatuloy ako. Ang salitang pag-ayaw, ang salitang panlulupaypay, ang salitang pagtalikod, hindi ko yan inaangkin. Sapagkat kahit ano ang aking pinagdaanan sa buhay, para sinasabi ni Pablo, tatapusin ko ang takbuhin ito. At tinapos nga po niya. Tinapos ko ang aking takbuhin. Nagpatuloy akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, kakamtin ko na ang korona ng pagtatagumpay. Hindi lamang ako, kundi sa bawat isang nananalig sa Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Yan po yung sinasabi ni Pablo. Kaya mga kapatid, makikita po natin, napakahalaga po ang manatili at maingatan natin ang ating pananampalataya. Sapagkat yan po ang sinasabi ng third point, last point, you need to keep the faith. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7c, I have kept the faith. Naingatan ni Pablo. Nanatili yung pananampalataya ni Pablo. Kahit ano yung kanyang naranasan, kahit ano yung kanyang pinagdadaanan, kahit ano yung kanyang laban sa buhay, iningatan niya, panatili niya ang kanyang matinding pananampalataya sa kanyang Panginoon. Bakit po mahalaga na manatili ang ating pananampalataya? Yun niya po sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 10. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Sino po may sabi niyan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sa huling panahon, in the last day, maraming tatalikod sa pananampalataya. Maraming manlalamig sa pananampalataya. Maraming hihinto. Maraming titigil. At sila'y mapupuot at magtataksil sa isa't isa. Kapatid, hindi tayo yun. Sabihin mo sa iyong kapatid, kapatid, hindi tayo yun. Hindi tayo tatalikod. Hindi tayo hihinto. Hindi tayo manghihinawa. Magpapatuloy tayo, mananatili tayo, iingatan natin ang ating pananampalatayang tinanggap sa ating Panginoon. Conclusion,
Dito na po ako magtatapos. Everybody stand up. In the book of 1 John chapter 4, 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Sabi ng Panginoon, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Magtatagumpay lang tayo sa ating laban, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating matinding pananampalataya sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag ka magpapa-apekto. Huwag ka magpapa-apekto yung pananampalataya mo ngayon na tinanggap na ngayon ay nandyan. Huwag ka magpapa-apekto kahit ano yung naririnig mo, kahit ano yung nararanasan mo, kahit ano yung kinakaharap mo, kahit ano yung pinagdadaanan mo, yung pananampalataya mong inanasa iyo na tinanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita, patuloy mo yung pagyamanin, patuloy mo yung panatilihin sa iyong puso't isipan, sapagkat iyan ang magiging daan para tayo'y magtagumpay sa ating pakikipaglaban as a Christian life.